Yan, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Yan, alam ko po na araw-araw excited po tayo na makinig ng mensahe ng Panginoon. Amen po? Yan, so nakaka-bless po kasi araw-araw marami po tayong mga Bible study na napapakinggan po sa iba't ibang mga outreaches natin. Amen. At marami pong itinuturo sa atin ng Panginoon habang tayo po ay naka-quarantine. So sa mga oras po na to, mag-expect pa rin po tayo na tayo ay kakausapin ng Diyos. Amen po? Yan. So naalala ko po, kahapon po, meron pong isang tanong na iniwan sa atin si Pastora Josie. Kung maaalala po ninyo, kung maaalala po natin yung tanong sa atin na iniwan ni Pastora Josie, ang sabi niya, ngayong alam nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon, anong paghahanda ang ginagawa natin? Alam niyo po, sa bawat isa, sa totoo lang, wake-up call po to para sa atin. Amen po, yung tanong na to. Alam po natin na malapit nang dumating ang Panginoon. Maganda, mabuti po na madatnan po tayo ng Diyos na naglilingkod tayo sa lugar na kung saan niya tayo tinawag. Amen po. Yan, sige po, magpatuloy na po tayo sa mensahe ng Panginoon ngayong araw na to. Makipagbukasan po kayo sa akin sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Ang sabi po dito, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yan. Ito pong Ecclesiastes ay naisulat po ni Haring Solomon nung panahon ng kanyang katanyagan. Nung panahon na siya po ay naabot na niya yung taluktok ng kanyang buhay. At sabi niya, sa kabila ng lahat ng ito, isa lang ang masasabi ko. Sabi ni Haring Solomon, 1, matakot ka sa Diyos. Pangalawa, sundin mo ang mga utos niya sapagkat ito ang buong katungkulan natin mga tao. Pag sinabi pong katungkulan, ito yung duty po natin mga Kristiyano. Duty, ito po yung obligasyon po natin, responsibilidad po natin na tuparin kung ano ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Actually po, ito pong verse na to ay hindi lang naman po si Haring Solomon ang nagsabi nito. Maging si Apostol Pablo po, ang sabi niya sa Ephesians chapter 5 verse 17, huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Si Apostol Pablo po, ang sabi niya, dapat nating maunawaan kung ano ba yung kalooban ni Lord sa buhay natin. Bakit po? Bakit kailangan nating malaman? Bakit kailangan nating alamin kung ano ba yung plano ng Diyos? Kung ano ba yung kalooban, kung ano ba yung pagkatawag ng Diyos sa buhay po natin? Kasi alam niyo po, kahit po na gaano kasaya sa loob ng simbahan po natin, kahit gaano kakataas tumalon, kagaling pumalakpak, kahit gaano po tayo kagaling tumugtog sa loob ng simbahan, kung hindi po natin alam ang kalooban ng Diyos, makakaramdam ka ng dissatisfaction. Yung pakiramdam mo doon sa loob mo, parang may kulang. Kasi alam niyo po, ang totoong kasiyahan, andun po tayo sa kalooban ni Lord. Andun, alam nating nagagawa natin kung ano yung plano ng Diyos sa buhay po natin. Amen po. Dapat alam natin kung ano yung purpose natin. Naalala niyo po ba nung Monday, nabanggit po ni Pastora Jenny Ann na meron po silang isang nanay na ini-invite araw-araw. Ngayon yung nanay na to, lagi niyang excuse niya po lagi ay maglalaba. Ngayon nasabi ni Pastora Jenny Ann, parang anong pinagkaiba niya sa washing machine? Ngayon sa atin po ng mga
taga-Rema, dapat alam po natin kung ano yung purpose natin. Bakit ka nakarating dito? Ba't ka na-born again? Bakit ka dinala ng Diyos dito sa Rema? Kasi po, dito po sa atin sa Rema, maraming beses na pong tinuturo. Every summer camp, tinuturo sa atin dito na dapat alam natin kung saan tayo tinatawag ng Panginoon. Kasi kung hindi natin alam yung kalooban ni Lord, kung wala po tayong goal, ang mangyayari, iiwanan natin ang simbahan. Kasi hindi mo alam kung ano yung pinapagawa sa'yo ng Diyos. Hindi mo alam kung ano yung trabaho na ibinibigay sa'yo ng Panginoon. Amen po. So yan, meron po ko sa inyong isang isi-share. Nung, last week, November 2013, ako po ay fresh graduate noon. Ngayon, isa po to sa mga bagay na kinatatakutan ko. Alin po? Yung graduate. Kasi alam ko na pagkatapos po ng pagka-graduate ko, mag-worker ako kasi nag-commit po ako sa Panginoon. Ang sabi ko, bilang appreciation ko, bilang pasasalamat ko sa Panginoon, mag-worker ako. Ngayon, alam niyo po in-inform ko po si Pastor Boy, sabi ko graduate na ako at kung pwede, by January, mag-training ako para makapag-worker na. Ngayon, December 1st Sunday po, December 2013, tinext na po ako ni Pastor Boy agad. Sabi ni Pastor Boy, Choknat, kailangan ng babaeng worker ASAP. Alam niyo po, nung time na yon, nag-reply ako kay Pastor Boy. Sabi ko, okay po Pastor Boy, sige po. Ngayon, nag-okay ka agad ako kay Pastor Boy. Hindi ko pa alam kung papayagan ba ako ng magulang ko. Sabi ko lang sa kanya, sige po Pastor Boy. Alam niyo po, nung sabihin sa akin ni Pastor Boy na kailangan ng babaeng worker, nakita ko na, ako yung kailangan. Nung time na yun, nakaramdam po ako ng sobrang excitement. Sobrang saya ko. At yung isa pa, nakaramdam po ako ng takot. Bakit? Takot po ako kasi ini-expect po ng family ko na ako po ay magtatrabaho. Kasi po nung time na yon, yung ate ko sa ibang bansa na wala ng trabaho, maging yung mga kapatid ko po dito. Ngayon, alam niyo po, ayun yung pakiramdam ko na ini-expect nila magtatrabaho po ako. At ang isa pa po dito ay yung takot na umalis ng bahay po namin. Kasi nakikita ko po yung sitwasyon ng family ko. Pero alam niyo po, sabi ko, sige Lord, kasi alam ko tinatawag mo na ako. Actually, doon po sa textan po namin ni Pastor Boy, hindi kami gano'n nagkaintindihan noon. Pero naniniwala po ako na plano pa rin ng Diyos na ako po ay mag-worker nung time na yun, December po. So, yan, Sunday, nagpe-pray po ako. Sabi ko, Lord, kausapin mo yung magulang ko sa panaginip o kahit sa anumang paraan gusto mong kausapin. Kausapin mo sila patungkol sa pag-worker ko. Umabot po ako ng 2:00. At alam nyo po, kinabukasan, Monday, yung nanay ko, ang sabi ng nanay ko, nagre-reklamo siya kasi 2:00 na raw ng madaling araw ng umaga, hindi pa raw sila dinadapuan ng antok. Nagulat ako. Bakit? Kasi sabi ko, uy, alam ko, effective yung prayer. Amen po. Na 2:00 pa lang, kinakausap na sila ng Diyos. Ngayon, alam niyo po, nung araw din na yon, Monday po, hapon, kinausap ko yung nanay at tatay ko. Ang sabi ko po, nag-attempt po ako na magpaalam patungkol sa pag-worker ko. Alam niyo po ba, ang sabi ko, Nay, Tay, paano kapag tinawag ako ng Panginoon? Alam niyo po, pagkasabi kong ganun, nanlambot yung nanay at tatay ko. Napasandal po sila sa hamba ng pintuan. Ang sabi ng tatay ko sa nanay ko, ito na nga ba yung pinag-uusapan namin ng nanay mo? Ito na nga ba yung pinag-uusapan namin? So, yun pala yung pinag-uusapan nila nung time ng 2:00. So, kinakausap sila ng Diyos. Malinaw po. Sabi niya, ito yung pinag-uusapan namin ng nanay mo, yung pagpapastor mo. So, inisip ko, pagpapastor, hindi ba pwedeng worker muna? Kasi mag-worker pa lang ako eh.
Pero ito nga po, praise God kasi po ako po ay pinayagan nila. Pinayagan po nila ako na masama ang kanilang loob. Sino po ba dito yung pinayagan talaga? Halos lahat naman po sa atin, wala talagang pinayagan eh. Pero alam niyo po pinayagan po nila ako na masama yung loob. Sa totoo lang, nakakatakot magpaalam. Amen po. Nakakatakot sumunod po sa Diyos. Pero alam niyo po, mas nakakatakot ang sumuway. Mas nakakatakot yung sumuway sa Diyos. Ang calling po ng Panginoon ay hindi po kasi nakabase sa kung ano yung pangangailangan ng katawan mo o sa sitwasyon ng pamilya mo. Kasi kapag tinawag ka ng Diyos, tinawag ka niya. Kung maalala po ninyo nung kay Pedro, kay James and John, actually may obligasyon po sila sa pamilya nila. May obligado pa po sila na magtrabaho para sa pamilya nila. Pero alam niyo po, tinawag sila ng Lord. Ang Panginoon, wala siyang pakialam kung natutulog ka, kung naglalaba ka, kung nagtatrabaho ka, o kung ano man po yung ginagawa natin. Kasi kung tinawag po tayo ng Panginoon, tinawag tayo ng Diyos. Amen po. Yan. So, ito po, glory to God. Ako po ay nadestino ng La Union. 2 weeks po yun. After po ng 2 weeks, bakasyon na po, ako po ay hindi na umuwi dito po sa Batangas kasi baka po ako ay hindi na pabalikin. So, doon na lang po ako sa Maceda. Doon po, sa pag-stay ko sa Maceda, nagkaroon po ng pagkakataon na magkaroon po ng prayer and fasting. Di ba po, sa kabuuan ng simbahan po ng Rema, kailangan po na tayo po ay magtanong sa Panginoon kung ano ba yung kalooban ng Diyos. So, nung time po na yon, nagtanong ako sa Lord. Sa prayer and fasting ko po, ang tanong ko, Lord, kalooban mo po ba na ako ay mag-renew, magtuloy-tuloy na ba to na pag-worker ko o magtatrabaho ako? Ngayon, alam niyo po, praise God kasi sinagot po ako ng Diyos. 2 beses. 1, sinagot po ako ng Diyos habang nagbabasa po ako ng Biblia. Kasi una sa lahat, ang sagot po ng Panginoon ay nandito sa salita niya. Dahil ang salita niya ay ang kalooban niya. Deuteronomy 15:16 po, ang sagot sa akin ng Diyos. Ito po ay alituntunin patungkol sa mga alipin. Ang sabi po doon, yung alipin, mapapamahal siya sa kanyang Panginoon at hindi na niya kayang iwanan yung kanyang Panginoon, yung kanyang amo. So dito pa lang po, sinabi na sa akin ng Diyos na ako po ay mapapamahal sa gawain. Mapapamahal ako sa ministry, sa Panginoon. So iyon po yung sagot sa akin ng Diyos. At yung pangalawa po, nasagot sa akin ng Panginoon, nung time po na Sunday po na yon, December po yun, Sunday, nagtuturo po si Pastor Boy, binanggit niya yung Deuteronomy chapter 15, verse 16. Nagulat ako, sabi ko, yun yung sagot sa akin ng Panginoon. Ibig sabihin, binigyan ako ng Lord ng confirmation na ito yung pagkatawag niya sa akin. Na mapapamahal ako. Na hindi ko magagawang iwanan yung ministry. So, glory to God po. Kasi, alam niyo po, madali pong magtanong. Ine-encourage ko po na magtanong tayo sa Panginoon. Madali pong magtanong. Amen po. Pero, minsan, mahirap maghintay ng sagot. Pero wag po tayong mag-alala. Bakit po? Kasi ang Diyos, kaya niya tayong i-guide. Ang sabi niya sa Romans chapter 8 verse 14 po, sabi niya doon, ang mga anak ng Diyos ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, kaya po tayong i-guide ng Panginoon. Kaya po tayong dalhin ng Diyos sa kanyang kalooban. Kaya niya tayong dalhin sa kanyang direksyon, sa kanyang daan. At may pangako po ang Panginoon. Jeremiah 33 verse 3, sabi niya, call unto me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. So, sa bawat tanong po natin sa Panginoon, always may sagot ang Diyos. Amen po. So, magtanong po tayo. Sinagot ako ng Lord 1 sa pamagitan po ng salita niya. Dahil ang salita niya, ito yung kalooban niya. 2, kinonfirm po ng Panginoon yung sagot niya sa akin sa pamagitan ng pastor, ni Pastor Boy po.
So, alam niyo po, hayaan po natin na yung mga pastor natin ang maging boses ng Diyos para sa bawat isa. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang hard kay pastor. Huwag mo siyang inaaway. Yan. So, kasi ang boses po ng Diyos ay yung pastor po natin. Sila yung propeta na pinadala sa atin. Ang sabi po, nung mga nakaraan na training, ang pinakakawawang tao ay yung walang pastor. Ang pinakakawawang tao ay yung hindi mo alam kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kaya nga po sa bawat isa po sa atin dito, may pastor tayo. Magtanong tayo sa Panginoon. Kasi sigurado po ako na tayo ay sasagutin niya. Amen? Yan. So, magtanong po tayo sa Lord. Lord, ano yung calling ko? Kalooban mo ba, Panginoon, na mag-full-time ako? Magtanong po tayo sa Diyos kung ano yung trabaho na gusto niyang ibigay sa bawat isa. Ngayon, sa field ay, doon po, sa pag-field po, ay masaya. Amen? Yan, sa mga kasama kong workers. Yan, sa bawat isa sa atin po, kahit po full-time ka man o part-time, masaya sa simbahan. Amen po? Masaya sa field. At, pero sa kabila ng masaya sa field, hindi always smooth. May pressure pa din. Alam niyo po, yun, sa pag-worker ko po, kahit na pinayagan na po nila ako, nakaka-pressure pa din kasi meron kang mapapakinggan na hindi maganda. Galing sa pamilya mo, galing sa ibang tao, sa mga taong nakapaligid sa'yo. Relate po ba kayo? Diba? Parang kahit na pinayagan ka na, ay makakaramdam ka pa rin ng pressure. Makakarinig ka ng mga bulong, makakarinig ka ng mga hindi magagandang salita. Pero kapatid, tuloy lang. Alam niyo po kung bakit? Kasi mas mahalaga ang sinasabi po sa atin ng Panginoon kaysa sa sinasabi ng iba. Tuloy lang kapatid, kasi mas mahalaga mas mahalaga po yung mararamdaman ng Diyos sa pagsunod mo. Always, kaya po tayo naglilingkod, hindi dahilan sa sinabi po ng pastor natin, kundi dahilan sa gusto nating ma-please ang Panginoon. Amen? Yan. So, ayan. So, anong gawin po ng paglilingkod? Glory to God po, kasi yung mga kapatid ko po ay nagkaroon na ng maayos na trabaho dun sa ibang bansa, maging dito po sa Pinas. At yung isa po sa magandang blessing ng Diyos, ito po ay syempre, yung family mo ay makapagsimba na ulit. So, glory to God po, kasi sila po ay nakabalik na ulit sa simbahan. Ngayon, naalala ko po, last year, July Camp, 2019. Sobrang saya ko kasi nung time na yun, nakasama po yung nanay at tatay ko. Meron na pong nararamdaman nung time na yun yung tatay ko, pero pinilit pa rin nilang makasama ng camping. Sa totoo lang po, kinakabahan ako eh. Kinakabahan ako kasi nakikita na nila kung ano yung ginagawa ko kapag camp. Agad to pala. Ngayon, alam niyo po glory to God po kasi nakasama sila. At actually, ito pong July Camp, ito po yung first and last camp po ng tatay ko. Pagkatapos po ng camping na yun, nagkaroon na siya ng malalang sakit, yung tatay ko po. Pero sa kabila po ng yun, tuloy-tuloy pa rin po yung gawain sa bahay namin. Service, Bible study. Kahit po na sobrang, nung time na ilang araw na lang, bago po mawala yung tatay ko. Yung tatay ko nakikinig pa rin sa Bible study. Nakikinig pa rin siya ng salita ng Panginoon. Nabe-bless pa nga ako sa Diyos kasi sa kabila ng sitwasyon na pinagdadaanan po namin, sa kabila ng sobrang daming struggle, alam niyo po ang Panginoon ay hindi nagkukulang sa pagbibigay sa atin ng salita niya para tayo ay mapalakas. At alam niyo po, nito lang pong February, ito po, pagkatapos po ng putok ng bulkan, pagkatapos po namin mag-evacuate, February po, yung tatay ko po ay kinuha na ng Panginoon. Nauna na siya dun sa langit. Sa totoo lang, minsan mapapaisip ka na
Lugi ba ako sa paglilingkod? Talo ba ako? Talo ba ako sa paglilingkod ko sa Diyos? Pero alam niyo po nung time na yun, sabi ko hindi. Hindi ako lugi sa paglilingkod sa Diyos. Nakita ko pa rin yung kabutihan po ng Panginoon. Kasi po, yung tatay ko po ay backslider. Hindi po hinayaan ng Diyos na yung tatay ko ay manatiling backslider. Alam niyo po, ang Panginoon po natin ay hindi nagpapabaya. Ang sabi niya sa 2 Peter chapter 3 verse 9 na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga pangako. Binibigyan niya lahat ng tao ng pagkakataon na makapagbalik loob sa kanya sapagkat hindi niya nais na ang tao ay mapahamak. So naniniwala po ako na ang Diyos binigyan niya ng tinatawag yung grace period ba? Sa totoo lang yung dun sa loob ko, nung time na nawala na po yung tatay ko, masakit. Kasi nawalan po ko nung tatay. Namimiss ko nga eh. May time na umiiyak pa rin ako sa amin eh. Pero alam niyo po, dun sa loob ko, alam ko walang sabit. Alam ko na yung tatay ko nandun sa langit. Naniniwala po ako na bago po kunin ng Panginoon yung tatay ko, inihanda ng Diyos si tatay dun sa langit. Hindi lang siya, kundi yung pamilya ko po. At masasabi ko po na sulit ang pagsunod sa'yo. Sulit yung paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po, sa totoo lang, nung time po nung sa tatay ko po, nakaburol na po si tatay. Yung burol niya, naging rin po naging way po ng Diyos para makakilala pa yung iba po naming relatives. Kasi po, every night, meron pong gawain. May service po. So, naniniwala po ako na may plano talaga ang Diyos at masasabi ko na sulit ang paglilingkod. Alam niyo po ba, nung time na ito, tatanong ako Ang tanong ko, paano kaya kung hindi ako sumunod sa Diyos? Paano kaya kung hindi ko ginawa yung calling niya? Nasaan kaya ako ngayon kung hindi ko sinunod yung pastor ko? Iniisip ko pa lang, parang ang hirap na Sobrang hirap po ng malayo sa Panginoon. Sobrang hirap. Pero ito nga po sa bawat isa po sa atin, kailangan lang natin magpatuloy. Dito po, ang sabi po kung matatandaan po natin sa Ephesians chapter 6, sabi po sa Ephesians chapter 6, isuot po natin yung whole armor of God. Bakit? Kasi hindi tao ang kalaban natin, kundi masasamang espiritu. Pero mga kapatid, may mga ipakikipaglaban po tayong sitwasyon na hindi na po sakop ng demonyo. Ano yun? Ito po yung pakikipaglaban po natin sa desisyon natin. Ito po yung pakikipaglaban sa calling ng Lord sa'yo. Ito yung pakikipaglaban natin sa pananampalataya natin. Kaya nga, ito po yung binibigyan diin ni Apostol Pablo kay Timoteo. Ang sabi niya, fight the good fight of faith. Sa bawat isa po sa atin dito, kailangan natin makipaglaban sa pananampalataya. Ipaglaban po natin. Ang tanong nga po sa atin nung nakaraan, hanggang kailan natin ipaglalaban yung paglilingkod natin sa Diyos? Hanggang kailan natin ipaglalaban yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin? Ngayon, sa bawat isa po dito, in-encourage ko po na magtanong tayo sa Panginoon. One, magtanong tayo sa Diyos, Lord, ano yung kalooban mo? Lord, ano yung calling mo sa akin? Ano yung pinapagawa mo? Saan mo ko tinatawag, O Diyos? Saan mo ko tinatawag, Panginoon? Ngayon, pangalawa, in-encourage ko po, kapag alam mo na kung saan ka tinatawag ng Diyos, maging willing po tayo na sumunod sa Panginoon. Maging willing tayo na sumunod dun sa kalooban ng Diyos. Kasi alam niyo po, ang sabi ng Isaiah, ang paraan ng Diyos
ay mas mataas, mas maganda, mas mabuti kaysa sa paraan po nating mga tao. Yung plano ng Diyos, yung kalooban po ng Panginoon ay mas maganda kaysa sa anumang nasa isip natin, anuman yung pinaplano po natin. Ang kaparaanan ng Panginoon ay mabuti kaysa sa atin. Alam ng Diyos yung kanyang ginagawa. Amen po. At alam niyo po ito ang sabi nga, magtanong tayo saan tayo tinatawag ng Panginoon. Kasi dito po sa atin sa simbahan po natin ng Rema, tayo po ay merong tinatawag na Triangle Ministry. Merong tagahayo, may tagapagbigay, may taga-panalangin. Ngayon, so yun, salamat sa mga ginagamit ng Panginoon bilang tagahayo, tagapagbigay, tagapanalangin. Dahilan po sa inyo, dahilan po sa atin, kaya po nagpapatuloy ang gawain ng Diyos. Salamat po sa patuloy na suporta po natin, sa mga partnership natin. Alam niyo po, walang maliit na bagay na ginagawa mo para sa Panginoon. Amen. Ngayon, alam niyo po, ang sabi po dito sa Romans chapter 12, ang sabi po dito sa verse 5, gayon din naman, tayo marami ngunit nabubuo sa iisang katawan ni Kristo at tayong at isa't isa ay bahagi ng iba. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Yan. Sabi nga po dito, as a body of Christ, kung saan tayo tinatawag ng Panginoon, kung saan ka nilagay ng Diyos, dyan ka mag-function. Mag-stay po tayo kung saan tayo ginagamit ng Panginoon, kung saan kanya tinatawag. Nasabi pa nga po dito, kung itutuloy natin, kung may gift ka, kung ang calling mo ay nasa pagtuturo, magturo ka. Kung ang gift mo ay nasa pagbibigay, magbigay ka. Sa bawat isa po sa atin dito, kung ang tinatawag ka ng Panginoon, mag-full-time ka. Kung tinatawag ka ni Lord na mag-part-time ka. Kung tinatawag ka ng Diyos na mag-encourage, o kung tinawag ka ng Diyos sa pag-encourage sa ibang tao, gawin mo yung bagay na yan. Kasi, ang pagpapala ng Panginoon ay nandun sa kung saan, nandun yung kalooban niya. Amen po. At sabi nga po dito kasi syempre, tagahatid sundo lang naman ako. Naranasan ko po yan. At naniniwala po ako na naranasan nyo din po yan. Tagahatid sundo lang naman ako. Yes, maaaring sabihin po natin na taga-sundo ka, pero yan ay hindi maliit na bagay para sa Panginoon. Lahat ng ginagawa po natin para sa ministry ay malaking bagay para sa Diyos. Amen po. Yan, so bago ko na lang po ulit ito, bago po tayo mag-close, meron po ulit akong isa pang kwento. Naalala ko po, siguro mga 3 years or 4 years na po ang nakaraan, na-assign po ako ni Pastor Boy na magturo ng last night dun po sa burol ng tito ko. Dapat po kasi si Pastor Boy noon, pero dahilan sa training po kasi noon. So hindi niya maiwanan po yung training, ako po yung inassign niya na magturo. Sobrang kaba ko kasi first time po akong mapapakinggan ng pamilya ko na magtuturo. Doon pa sa burol ng tito ko. Ngayon, so nagturo po ako, glory to God, kasi naging maayos. At doon po sa last night, nakita ko po yung pastor po namin dati. Nung panahon na kami ay cute pa. Joke lang. Kasi meron pong mga ibang church na born again po, na nung time na wala pa po ang Rema dito sa Batangas, meron na pong born again na simbahan na nagpupunta po sa amin. Actually, hindi lang po noon, hanggang ngayon, nagtsatsaga po sila na magpunta po dito sa compound po namin para magkaroon po ng gawain ng Bible study. So yun po, nakakwentuhan ko po yung pastor. Nakakatuwa kasi bata pa lang po kami, ganun na yung itsura niya, na good looking si pastor. Hanggang ngayon, good looking pa rin siya. Siguro ganun talaga kapag nasa Panginoon. Amen. Nasa kanya yung glory ng Diyos. At nagkakwentuhan po kami. Ang sabi nitong pastor na to, sila po ay meron jail ministry.
So glory to God po. Kasi yung mga bagay na hindi po natin nagagawa, yung mga ministry na hindi natin mapasok, nagagawa nila. At naikwento niya po yung isang sitwasyon nila doon sa jail. Nung sabi po nitong pastor, meron dong isang pulis nagtanong sa akin. Ang sabi nitong pulis, Pastor, kahit ba na pulis ako, pwede pa ba akong magpastor? Ang sagot po nitong pastor, oo naman. Sabi niya, oo naman sir, pwede ka pa rin magpastor kahit na pulis ka. Yun, meron tong naisip tong pastor. Ang sabi niya, sir, meron din akong itatanong. Sabi niya, ako ba? Kahit pastor na ba ako, pwede pa ba akong maging pulis? Alam niyo po, ang sagot po nitong pulis, Pastor, wag na. Pastor, wag na. Kasi, iyan na yung pinakamagandang trabaho. Iyan na yung pinakamagandang trabaho. Minsan, alam niyo po, nung napakinggan ko yung sinabi na yun ni Pastor, halos maiyak ako eh. Bakit? Kasi, unbeliever po yung pulis. Pero na-appreciate niya yung pagiging pastor ng pastor. Alam niyo po, sa bawat isa po sa atin dito, ito, masasabi ko po na ito yung highest calling sa atin ng Lord. Yung nandito tayo sa paglilingkod. Nandito po tayo sa paanan ng Diyos. Nakakarating tayo. Ito po yung highest calling. Kaya nga po, mag-stay lang tayo. Kung saan tayo tinawag ng Panginoon, maging matapat lang po tayo sa Diyos. Kung tinawag ka sa pag-full time, mag-stay ka dyan. Kung tinawag ka sa pagpa-part time, mag-stay ka dyan. Kung tinawag po tayo ng Panginoon sa pagbibigay, magbigay po tayo. Maging matapat lang po tayo sa Lord. Maaaring malaki ka, physical, pero may mga tao pa rin maliit ang tingin nila sa'yo dahil sa naglilingkod ka. Pero ulitin ko po, walang maliit na bagay ang ginagawa mo para sa Panginoon. Sa paningin ng tao, minsan ikaw ay bituing, walang ningning. Pero kung babasahin po natin itong Daniel chapter 12 verse 3, sabi ng Panginoon, dahilan sa ikaw ay naglilingkod, dahilan sa ikaw ay nagdadala ng maraming kaluluwa sa Panginoon, ikaw ay magniningning katulad ng tala. Alam niyo po, ang tingin dito sa atin ng Panginoon ay napaka-precious. Maaaring dumarating yung time na parang hindi po natin minsan na-appreciate yung paglilingkod na ginagawa natin. Maaaring siguro, kasi wala naman nakaka-appreciate sa'yo eh. Wala namang pumupuri sa'yo. Pero alalahanin po natin na hindi po natin piniplease dito ang tao. Ang hinahanap natin dito ay yung kaluguran ng Panginoon sa bawat isa. Ulitin ko po, maaaring maramdaman ng mga tao, maaaring makapakinig ka ng mga pangit na salita, pero mas mahalaga pa rin yung mararamdaman ng Diyos. So, sa bawat isa po sa atin dito, magpatuloy lang po tayo at kagaya po nung tanong sa ating ni Pastora Josie kahapon, ngayong alam nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon, anong paghahanda ang ginagawa natin? Sa bawat isa po, ngayong alam nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoong Jesus, napakahalaga po na madatnan niya tayong naglilingkod dun sa lugar na kung saan niya tayo tinawag. So magpatuloy po tayo kasi sabi ng Panginoon, hanggang sa katapusan ng mundo, kasama natin siya. Sa bawat battle, sa bawat sitwasyon na pinagdadaanan natin, kasama natin ang Panginoon. Sige po, God bless you po. Bago po tayo mag-close, manalangin tayo. Sa pangalan namin Panginoong Jesus, salamat po sa hapon na to, na minsan pa napag-aralan namin ang mensahe mo. Ang dalangin namin, Panginoon, na habang quarantine, Panginoon, gawin mong malinaw sa amin yung
pagkatawag mo, yung kalooban mo sa bawat isa. At kung dumating yung time, Lord, na alam na namin to, bigyan mo kami, Panginoon, ng kalakasan, ng katapangan, na magawa namin yung kalooban mo sa bawat isa. As a body of Christ, gawin mo, ang dalangin namin, Panginoon, na i-equip mo kami, mas magawa namin yung trabaho namin sa iyong ubasan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa hapon na to, sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. So, God bless you po.